Kaugnay ng katatapos lang na halalan, makakapanayam natin ngayon live dito sa studio si UP Professor Dr. Jean Franco ng Political Science Department. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga. Yes, ma'am. Ano po ang inyong assessment sa katatapos lang na halalan? Generally, I would describe it as both characteristic of continuous change. Ang ibig kong sabihin nito ay may mga konting pagbabago at meron ding mga naganap na in the past na ando doon pa rin. So, it remains to be seen in the succeeding elections kung talagang ang mga nangyari ngayon magre-represent ng pagbabago sa pangkalahatan at pangmatagalan. What did you mean, ma'am, when you said change? Can we be a little more specific po? And is this good or bad? When I say change is that may mga, halimbawa, may mga dinastiya na hindi na nanalo sa ibang mga lugar sa Pilipinas, pero yung continuity, meron namang may mga dinastiya na patuloy pa rin nanalo. So ito yung mga, kumbaga, karakteristik ng ating politika na may nakita tayong pagbabago at meron ding nakitang patuloy pa rin nakikita pagkatapos ng eleksyon na ito. Yes, ma'am. Speaking of dynasties, kahit po sa Senado, makikita na po yan sa darating na pagpasok po ng pagbubukas po muli ng Kongreso. What does it say about our voting public? Well, ang tingin ko, name recall pa rin talaga, no? Name recall pa rin ang nananaig sa ating eleksyon. At yun pa rin ang pinaka maigting na batayan ng karamihan ng tao kung sino ang iboboto nila sa balota. And ito pong mga dinastiya po na ito, makabubuti po ba ito para sa ating bansa? Definitely not. And can you please expound on that, ma'am? Bakit po siya makakasama? Kasi may marami ng mga pag-aaral na nagsasabi na ang mga lugar sa Pilipinas kung saan merong maigting na mga political dynasties, ito rin ang mga lugar na pinakamahirap at pinakamababa ang economic growth at pinakamataas ang poverty levels. Pangalawa, ang presensya ng mga dinastiya ay naglilimit sa entry ng iba-ibang sektor sa lipunan sa politika. Ma'am, paano po kaya makakawala ang ating bansa sa mga political dynasties na ito? Considering na nung nakaraang election, meron po silang mga options, may mga alternative candidates, but still, they voted for the same surnames. Oo nga no? Alam naman natin na nakasaad ito sa konstitusyon na dapat maglaad ng batas ang Kongreso upang i-define kung ano itong political dynasty at ipagbawal nga. Ngunit since 1987, wala tayong nakikitang progreso sa mga panukalang batas na naghahain na ipagbawal ang mga dinastiya. So, ang sinasabi ko nga, mahirap ang reforma kung ang politiko are both the subjects and objects of change. Natural, hindi sila gagawa ng batas na mapapasama ang kanilang future sa politika. So we have to rely na lang po on our voters. Voter education, oo, pero napakatagal nito, no? Ang isa rito would be, tingnan natin yung structural change, pero halimbawa yung term limit sa Constitution, isa ito sa tingin ko na nakapagpalawak ng mga dinastiya dahil kapag graduate na yung isang senador o isang congressman o isang mayor, ang ginagawa niya, papatakbuhin niya yung asawa o kung sino mga mag-anak niya, kapatid niya sa dati niyang posisyon at tatakbo na naman siya sa ibang posisyon, hindi ba? So parang lalong na-expand ang kanilang political dynasty sa ganitong sitwasyon. Ma'am, on a different issue naman po, being a graduate of communication research, kasi po ma'am, di po ba nagkaroon ng surveys, and I think this time po medyo accurate yung prediction sa surveys natin, except hindi po nila na-predict na mangunguna si Grace po sa senatorial race. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Napakagandang tanong niyan,
Kasi 'di ba ang survey snapshot lang siya ng reality in a particular period. So ang Yes. ibig sabihin nito ang dinidescribe nitong survey o ang ini-explain niya yun lang kung ano yung palagay ng mga tao doon sa lugar at doon sa panahon kung kailan naganap yung survey. Ngayon, hindi nito maisasali ang mga pagbabago sa isip ng mga tao pagkatapos ng survey kung may nakita sila halimbawa ng sunod-sunod na political advertisements nitong kandidato, merong naipalabas sa halimbawa na talambuhay niya, o kaya yung mga command votes halimbawa ng mga religious groups, command votes sa local areas. So, hindi po yun na-incorporate dun sa Hindi siya survey? na-incorporate sa survey, of course. But do you agree na ito pong nangyaring eleksyon ngayong 2013, yung senatorial elections, is a preview of the 2016 elections? In terms of yung mga kakandidato pong president, vice president, yung mga mananalo rin po at the same time. Alam mo, mahirap sabihin yan no? Kadalasan, may mga ini-interview, of course, ng mga political analysts and everything. Pero dahil kulang na kulang sa datos ang halimbawa ang COMELEC at ang mga generally election statistics are difficult to come by or to look for in the Philippines. Ang hirap i-assess niyan. Pangalawa, mahirap din i-assess given na very unpredictable yung nature ng ating politics dahil nga hindi malinaw at hindi maigting ang role na ginagampanan ng mga political parties. Madaling mag-predict o mag-explika ng sitwasyon sa ibang mga bansa kung may mas mature na political parties. Halimbawa, ang ibig kong sabihin nito, halimbawa, ngayon, ngayong eleksyon, magkaroon tayo halimbawa ng mga datos tungkol sa kung sino ang bumoto, ilan ang bumotong babae, ilan ang bumotong lalaki, ilan ang bumotong ganitong edad, sa ganitong lugar. Kung meron tayong mas malilinaw na datos na ganun, mas madaling mag-isip halimbawa or mag-predict kung anong mangyayari. 'Di ba? Yung 2010 election, sinong mag-aakalang mag-iiba pala ng standard bearer ang Liberal Party? That's right. Kasi nga po, this early pa lang pinag-uusapan na yung mga tandem, tatakbo, and well, alam naman po nating lahat na nung nakaraan nga po senatorial elections, hindi po umattend itong si Senator Binay ng mga debates, pero still, she made it to the top 5, top 6. And somehow, other people perceive this as parang snapshot na rin na in the future, kapag po tumakbo itong si Vice President, ay medyo positive po ang effect nitong ganitong results ng election ngayon. So ang ibig mong sabihin, kahit hindi magdebate, mananalo Ganun po. Kung sa presidential elections kasi hindi ba talagang usually may mga debates na ginaganap. Siguro kung gusto nating magkaroon talaga ng culture of debate, dapat magkaroon ng dapat mapapahiya ang sinumang taong hindi umattend sa debate. Pero sa palagay ko at this point in our political history, sa middle and upper class lang mayroong ang tawag dito, maigting na kultura ng debate. At sa aking palagay nga, hindi talaga debate ang mga nagaganap kasi masyadong marami yung mga kandidato at ganun, sa aking palagay, ganun din ang mangyayari sa sa presidential elections. Kung maraming kandidato, paano magiging debate? Para lang siyang magiging Miss Universe question and answer portion, kumbaga. Ma'am, yun pong nangyari pong senatorial race, ang results po, 9 senators from the Liberal Party. Does it say something about the governance of our president? Hindi siya Liberal Party yung coalition, hindi Yes, ba? Liberal Party coalition. Oo. Sa national level, siguro, maaaring masasabi ito vote of confidence nga para sa presidente. Pero hindi natin masasabi ito sa lokal na eleksyon, hindi ba? So, sa national level, medyo accepted po ng ating mga kababayan yung nagiging epekto ng pamumuno ng ating Pangulo. Oo, pero di ba sa local level ibang-iba ang mga lumabas. Pero ano naman po ang epekto nun sa
Kongreso natin? Kasi di po ba marami na po ang kaalyado bale ng Pangulo sa Senado. Is this good or bad? It's generally good dahil kung may gusto kang ihain ng mga panukala, State of the Nation address na ang Pangulo at usually sinasabi niya dito ang mga gusto niya pang ipatupad sa mga susunod na 3 taon ng kanyang termino. So kung kaalyado niya ang both houses of Congress, generally ang perception is mas madaling makapagpasa ng batas. Pero hindi rin maganda para sa isang demokrasya na walang oposisyon kumbaga sa dalawang sa kamara natin. So, dapat may checks and balances. Opo. Okay, maraming salamat po, UP Professor Dr. Jane Franco ng Political Science Department. Salamat.